Hello, good evening sa ating lahat. Ayan. 11 na, alas 11 na pala ngayon. Alas 11 pa lang nakapasok yung mga alaga ko. Pinilit ko talaga pumasok kasi late na. Basa pa yung buhok ko. 10:30 na ako naligo. Ning. Lencha. Yung isa ay nagngangat-ngat ng ng paa. Kamay niya. Tapos yung isa naman ay andito sa sa bed. Ayan, tabi kaming matulog. Ayan. Hi, mamay. May hello. Naantok na yan. Pinahirapan akong hulihin siya. Tumatakbo, tas pumapasok sa ilalim ng ng sofa. Sa likod ng sofa ba. So, hindi ko siya Ayaw niya kasing pumasok sa kwarto. Ayaw pa niya pumasok. Gusto niya matulog doon. Nag-aantay sa sa nanay. Tong isa naman, tong malaki, madali lang dalhin sa sa loob. Pag may pagkain kang dala, susunod na yan siya. Babale? Mamale? Ay, yung mata niya ay lagyan ko muna ng protector yung bunganga nito. Kasi ayaw niya makinig. Babali. Ay, mamam. 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 Ayan. Mamam lang pala ang katapat nito eh. Ayun, mamam ang katapat niya. Lagyan ko siya ng flower sa liig niya para hindi niya ngatin yung paa niya, yung kamay niya. So, masakit talaga yung dito ko ay. Ayan. Huwebes na, Miyerkules na. Miyerkules na ngayon. Basa talaga ang buhok. Sisipunin na naman ako nito bukas. Kaandar pa yung aircon natin. Nilaban ko to kanina. Hello, Ningning. You sleep na. Pagpapatayin ko na itong ilaw, matutulog na yan sila. Naantok na eh. Ayaw pang Parang nagutom ako. Kinain ko lang yung salad. Pero di ko inubos. Isang maliit na bowl lang kinain ko. Yung aking suklay ay bungi na oh. Meron naman ako isang suklay. Kaso dito sa bahay, ito lang ginagamit ko. Sayang itapon. Hi girl. Ayan, pagod ka ikaw. Pagod ikaw no. Pagod ka ikaw. Pagod yun siya sa katatakbo niya. Ayan. O diba? Ang cute ng Maymay. Hello Maymay! Hi! Ayan. Idadry ko lang tong buhok ko. Tas matutulog na rin ako. Kasi bukas, ang lilinisin mo naman is tong kabilang kwarto. Yung playroom nila. Kahit naman araw-araw ako naglilinis, maano pa rin. Anong tawag doon? Madumi kasi ang balahibo nila ay lumilipad kahit saan. Nining. Sleepy na ang Nining. Good boy. Ay, naku. Nakakapagod din Hindi ako makapagplansya kasi yung yung saksakan dito ng plansya namin is parang nag-short circuit. Same lang before na ano yung ginamit ko dito?
ginamitan ko ata siya ng heater na ano, dryer ba. Ginamitan ko siya ng dryer. Nung sinaksa ko na yung ano, itong plancha, hindi na siya gumagana. Hindi talaga siya ma-open. Tapos ngayon, kinalkal ng amo ko yung mga switch doon sa ano, sa may kusina. Naging okay siya. Kaya lang, ayokong ayokong i-touch ang mga ano doon kasi baka hindi ko hindi maitama yung mga switch na yun. Kasi nung sa kanya, nung kinalkal niya, hindi gumagana yung nasa dito gumagana na, pero doon sa kusina, hindi naman gumagana. Yung ref ang baka mamatay yung ref, tas may mga mga karni doon, may mga frozen ba. Yun ang kinakatakot ko. Sabi ko, ay bahala kayo dyan. Saka na ako mamalansya pagdating nila. Dalawang lang naman tong plantsahin ko. Yung polo shirt niya, na pang trabaho. Siguro itry ko doon sa labas bukas. Kaso pag tinaray ko doon sa baka hindi naman gumana yung yung ibang mga switch doon. Basta short circuit, na siya, connect na ba. Buti na lang doon sa ko, sa kwarto ko is iba. Pwede ako mag-charge doon. Chinarge ko kasi din yung nilagay ko dito yung ko, yung charger ng phone. Yun siguro. Sira-sira na din kasi. Yung maluwag na yung niya ba, yung saksakan, yung plug niya. Gusto ko maglagay ng tawag doon, efficacent ba. Kaso magkatabi kami ng ng alaga ko, baka bawal yung amoy ng ng efficacent. Pag sa kwarto ko, yan talaga ang lotion ko gabi-gabi. Efficacent at saka itong Vicks. Hindi ako makatulog pag walang Vicks. Na ko lang. Ayan. Ayan na siya, O, diba? Ako na ang umuusad. Muntika na ako mahuhulog dito sa sa bed namin kasi siya. Dinudot-dot niya yung sarili niya, yung katawan niya sa ko. Sa paa ko. Na-addict ako dito. Nini, na good boy. Relief talaga pag naamoy ko tong Vicks. Kahit wala akong sipon. Sabi ko matutulog na ako. Ayun, maglalagay na ako ng Vicks. Ewan ko kung bawal sa mga alaga ko. Gusto ko na matulog. Kaso, basa pa ang aking buhok. Ilang beses na ako naligo ngayon. Buti na lang dito sa amo ko is free tayo sa ba? Sa liguan. Free tayo sa tubig. Wala silang problema pag Kasi sinabihan din ako ng amo kong lalaki. Sabi niya, Lynn, pag nainitan ka sa sala, i-open mo yung yung aircon. Ako naman tong si Saver, hindi ako nag-o-open. Kasi ino-open ko din yung yung mga pintuan. Tas lang, fan lang yung gamit namin, ceiling fan at saka yung wall fan. Electric fan. Oh, excuse me. Ayan. Tagal ma-dry ang buhok ko. Wala kasi akong dryer. Ayoko din mag-dryer kasi yung buhok ko is naglaglagan. Naglalaga siya ba pag nagda-dryer ako. Kung minsan ang takbo. Nag-message yung amo ko, tinitignan niya. Sabi niya, Lynn, bukas na kami tatawag kasi late na daw. Sabi ko, okay, good night. Tapos tinignan niya siguro sa sa camera. Nag-aantay yung yung malaking aso sa sa may pintuan din. Sabi niya
Nag-aantay si sa may pintuan. Sabi ko, oo. Mga 30 minutes ata ako bago nag-reply kasi naligo pa ako. Nung sinabi niya hindi siya tatawag, punta agad ako sa sa kwarto ko at naligo. So hindi ko na hindi ko na na-replyan. Saka ko na ni-replyan nung na. Tapos ako maligo. Kita naman nila yan sa sa mata na anong ginagawa ng mga anak nila. Kanina ilang beses ko siya na din na toothbrushan kasi siya. Wala siya sa mood ba. Toothbrushan ko siya ng konti, tas ayaw niya na. Tas hapon binrush ko din siya. So ayun, nagtagal-tagal. Kailangan talaga linisin yung ngipin niya kasi siya, mabaho ba. Gusto ko sana iligo, kaso lang yung pagdadry ng balahibo niya is mahirap ba. Ayaw niyang magpa-dryer ng buhok niya. Nagagalit siya pag Yan, tulog na siya. Tulog na siya, oh. Nilalagyan ko siya ng ganyan, ng flower sa niya. Sa liig niya kasi, diba? Doon ang bed niya. Tapos yung sa maliit, andun doon ko nilagay. Yung mga plantsahin ko. May isang bed, extra bed. Pag may bisita. Wala naman kaming bisita. Siguro kung pupunta yung sana wag naman. Yung kapatid ng amo ko, hindi naman yun matutulog dito. Kasi yun, maarte-arte. Meron naman silang bahay. Bahay ang nanay niya. Ang cute ng bahay nila. Maliit siya pero may dalawang kwarto, isang maliit na kwarto, tas basta maliit lang siya. Maliit na kusina, sala. Parang ganito lang kalaki. Ay, hindi basta malaki-laki pa. Pero maganda ang view, malapit siya sa dagat. Makikita mo yung sunrise. Ayan. See you again tomorrow. See you on my next vlog. Ayan. Tapos ng ating chika, ang aking ay ito lang. Ganito mga sinusuot ko paggabi kasi comfortably ako ba, comfort. Hindi na ako nagsusuot ng mga ganito lang, parang duster. Masakit talaga. Ayan, see you on my next video. Comment down below para ma-shoutout ko kayo. Ayan, thank you so much sa aking 15 subscribers. Ayan, noon ay isa lang. Ngayon ay 15 na sila. Parang 1 year na atang 15. Mayroon ako YouTube channel noon. Kaso, hindi ko na ipagpatuloy nung nasa Kuwait ako. Kasi siya, busy ako doon. Tas yung oras ko natulog is, gusto ko na talagang matulog. So, hindi na ako nakakagawa ng ng mga videos ba. Kaya, naiwanan ko na. Marami na yun. 1,000 plus na ata yun. Malapit na siya mag 2,000. Basta 1,000, parang 1,000 na yun. Tapos kinakain pala na nawawala yung mga subscribers mo noon. So, ayun. Ngayon, bumalik na naman ulit tayo. Try lang naman siya. Parang memories na din natin kung anong mga pinagagawa natin sa sa araw-araw ba, di ba? Ayan. Kahit may mga problema tayo sa buhay, kailangan din natin ng time sa ating sarili para parang i-voice out natin ang ating mga saloobin. Ayan, sa ngayon po ang aking nanay ay nasa ospital pa. Sana ipag-pray nyo na magiging okay siya. Kasi na talaga, parang malala na talaga yung niya, cancer. Nabasa ko kanina is siya, complicated na yung nakalagay sa sa ultrasound niya. Pero sana may miracle pa din na mangyayari. Wala namang imposible pag wala namang imposible sa Panginoon natin.
sana so kailangan pa namin yung aming nanay na tumagal pa yung buhay niya para makabawi man lang kami sa makabawi man lang kami na magiging happy siya ba. Kasi siya talaga yung ko, number one na talaga. Parang siya yung kanang kamay ko talaga na nag-aalaga sa mga anak ko. So sad lang talaga na ganyan. Wala ako doon para mag-aalaga sa kanya. Ayun, mayroon akong mga kapatid kaso lang wala talaga silang wala silang time na alagaan. Mayroon akong bilas tawag doon, asawa ng kapatid kong lalaki. Siya talaga yung hands-on talaga sa pag-aalaga sa nanay namin ngayon. Nahihiya nga ako kasi wala nga akong maibigay-bigay sa kanya kasi anong tawag doon, short din ako sa ko ngayon sa sahod ba. Marami akong utang na binabayaran, tas yung mga gamot pa na binibili. Ngayon talaga na nasa hospital yung nanay ko, wala as in wala talaga akong naipadala. Ayun. Sana tulungan niyo akong ipag-pray na sana may miracle na mangyayari sa aming nanay ngayon. Ayan, pero kung will na talaga niya na yun na talaga ang niya, hanggang doon na lang talaga, sana matanggap namin, bigyan kami ng lakas ng kalooban na tanggapin ang mga niya, mga plano niya para sa amin. Ayun, thank you so much for watching guys, and ingat po tayo lagi, and God bless us all. Ayan, bye for now, see you on my next video. Bye bye, good night everyone.